Pagkatapos ni aksidente, hindi na humalaw ng mayos ang mata ko. At mula nun, nagbago rin ang tingin sa akin ng asawa ko. Hindi na niya ako tiningnan na parang asawa. Tiningnan niya ako na parang problema, parang pasaning ayaw na niyang buhatin. Wala pang isang linggo mula nang makauwi ako mula sa ospital, ramdam ko na agad ang lamig ng biyenan ko. Sinabi niya mismo sa harap ng 4 kong anak na kahihiyan ako sa pangalan ng pamilya nila. Wala akong sinabi. Nakimpake akong kaya kong dalhin sa isang malaking bag. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at nilisan ko ang bahay na iyon gamit ang sarili kong 2 saklay. Ang sumunod na nangyari, iyon ang taon na pati sarili kong kapatid ay tumalikod sa amin. Iyon ang taon na tumira kami nga anak ko sa isang bahay kanlungan para sa mababay at bata na 2 bag lang ang pagitan namin sa kawalan. Iyon ang taon na walang gustong tumanggap sa isang babaeng hindi kayang tumayo ng buong araw sa likod ng tindahan. Iyon ang taon na gumawa ako ng buhay mula sa wala. At ito ang kwentong akala ng pamilyang iyon ay hindi ko na mabubuhay para may kwento. Ako si Marisa de la Cruz. Bago ang aksidente, ako ang tipo ngang babaeng tinatawag ng ibang tao na swerte. May asawa kong si Gabriel Reyes. May 4 kaming anak. Si Miguel, si Anton, si Liana, at ang bunso naming si Yumi na halos 2 taong gulang pa lang nun. Mayroong kaming 2 palapag na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Fairview, Quezon City. Bahay iyon na tinulungan ng biyenan kong si Doña Esperanza Reyes na mabili ni Gabriel bago pa kami ikinasal. At hindi niya iyon kailanman hinayaang makalimutan ko. Sa bawat hapunan, sa bawat Pasko, sa bawat salusalo ng pamilya, lagi niyang naisingit na ang dingding, sahig, bubong at pintuan ng bahay na iyon ay pag-ari ng anak niya. At dahil doon, sa isip niya, pag-ari rin niya, hindi ako lumaki sa mayamang pamilya. Namatay ang mga magulang ko nung nasa magang edad na 20 ako, makasunod lang sa loop ng 1 taon. Ang tanging natira kong kapamilya ay ang kuya kong si Dennis. Hindi kami nadyang malapit ni Dennis. Hindi gaya ang ibang makapatid na magaan ang loop sa isa't isa, pero dugo ko pa rin siya. At noon, naniniwala pa ako na ang dugo ay may bigat, na ang pamilya ay may kahulugan. Matagal kong pinanghawakan ang paniniwalang iyon. Mais matagaw kaysa nararapat. Sa loob ng 9 na taon, naging mabuting asawa ako. Ako ang nag-asikasong bahay. Ako ang nagpalaki siyang bata. Ngumiti ako kahit paulit-ulit akong sinasaktan ng masalita ni Doña Esperanza. Nakesyo babay raw akong galing sa wala. Naswerte raw ako at napangasawa ko ang anak niya, na dapat daw marunong akong lumugar. Sinabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga kung saan ako nanggaling. Dahil nakabuo na ako pamilya. At ang pamilya, akala ko nun, ay permanente. Mali rin pala ako ron. Isang Martes Oktubre nang magbago ang lahat. Sinundo ko si Liana at Anton mula sa kanilang piano lesson sa isang maliit na music school malapit sa Commonwealth Avenue. Pauwi na kami noon. Umuulan ng mahina. Mabagal ang takbo nga sasakyan. Tapos may isang delivery truck na hindi huminto sa pulang ilaw. Binangga nito ang gilid ng kotse ko. Hindi ko masyadong maalala ang mismong salpok. Ang naalala ko lang ay ang tunog na nababasak na salamin. Ang sigaw nga anak ko. Tapos wala na. Nagising ako pakaraan ng 3 araw sa mga ospital. May doktor na nakatayo sa tabi ko. Malumanay ang boses niya. Pero kahit gaano niya piliting maging maingat, hindi may tatagongang salita niya ang katotohanan. Malubha raw ang pinsala sa gulugot ko. Hindi raw sigurado kung makakalakat pa ako ng normal. Kung makakalakat man ako ulit. Kailangan kong matagal at seryosong rehabilitasyon. Sina Liana at Anton ay ligtas. May pasa si Liana. May bitak sa tadyang si Anton. Masakit, pero gagaling. Bago ko panaproseso ang nangyari sa sarili kong katawan, iyon agad ang ipinagpasalamat ko. Buhay ang maanak ko. Ligtas si. Iyon lang ang kinapitan ko sa loob ng kuwartong iyon sa ospital. Sa unang linggo, araw-araw akong binisita ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ko. Sinabi niyang magiging maayos ang lahat. Sinabi niya sa mga bata na matatag ang nanay nila, na makakalakad ulit ako. Naniwala ako sa kaniya, dahil gusto kong maniwala.
Hindi ko pa naiintindihan noon na ang pangakong isang lalaki sa loob ng ospital at ang kilos niya kapag naging pang-araw-araw na ang krisis ay minsan dalawang magkaibang tao. Pagsapit ng ikatlong linggo, umikli ang madalaw niya. Pagsapit ng ikalimang linggo, dumalang na. At nang makawi ako, una sa wheelchair, pagkatapos ay saklay. Habang hindi pa rin sigurado ang doktor kung gaano kalayo ang magiging pagaling ko, may napansin ako sa paraan ng pagtingin sa akin ni Gabriel. Hindi na iyon tingin ng isang asawa. Tingin, iyon ng taong may kailangang asikasuhin. Parang ako ay isang gawain sa listahan. Parang istorbo. Parang pagkaantala sa buhay na gusto na niyang balikan. Pag-uwi ko sa bahay, hindi na iyon naramdaman na akin. May rampa sa harap ng pinto na ipinagawa ni Gabriel. Mayos naman, nagagamit. Pero halatang minadali. Isang hapon lang ginawa. Pinakamurang materyales ang ginamit. Napansin ko iyon. Noong mga unang linggo, lahat napapansin ko. Dahil wala akong ibang magawa kundi maupo sa wheelchair sa sala habang ang buhay sa lubang bahay ay gumagalaw sa paligid ko na parang tubig na umiiwas sa bato. Madalas bumisita si Doña Esperanza, pero bawat bisita niya ay hindi pakiramdam na biyenan siyang nangangamusta sa asawang anak niya. Pakiramdam ko, isa siyang inspektor na tinitingnan kung nandun pa rin ang sagabal. Titingin siya sa mga pa ako, tapos kay Gabriel. Tapos sasabihin niya, "Anak, napakahirap siguro nito para sa iyo." At alam kong, hindi ako ang kinakausap niya. Hindi lubos na naintindihan ng mga bata ang nangyayari. Si Miguel, ang panganay ko, ay 10 taong gulang nun. Sapat ang edad niya para maramdaman na may nagbago sa bahay. Pero napakabata pa para pangalanan iyon. Naging sobra siyang maalaga sa akin. Mas sobra kaysa dapat pasanin ng batang edad niya. Dinadalhan niya ako no tube. Inaayos niya ang unan ko. Tumatayo siya, malapit sa upuan ko na parang bantay. Parang alam niyang kailangan kong proteksyon kahit hindi ko sinasabi. Si Yumi, masyado pang bata para maintindihan ang lahat. Ang alam lang niya, hindi na siya kayang habulin ni mama sa bakuran. Minsan umiyak siya kapag hindi ko siya mabuhat gayang dati. Nagsimula ako ng physical therapy 2 beses sa isang linggo. Kapitbahay, ang madalas naghahatid sa akin dahil si Gabriel ay laging may meeting, laging may dahilan. Mabagal ang pag-usat. Kaunting galaw sa mga daliring paa, tapos sa bukong-bukong. Hanggang sa isang araw, nakatayo ako ng ilang segundo habang may alalay. Sinabi ng terapist ko ng ganitong pagaling ay pwedeng abutin ng taon. May mga pasyenteng bumabalik ang halos buong lakas. May iba namang hindi. Walang makakapangako sa akin. Ang tanging sigurado ro ay to, kapag sumuko ako, tiyak ang pagkatalo. Kapag lumaban ako, may maliit na tsansa. Pinili kong lumaban. May mga gabing tulog na ang mga bata at nakahiga ako sa kuwartong technically ay kuwarto pa rin naming mag-asawa ni Gabriel. Pero madalas sa sofa na siya natutulog, dahilan niya, para raw mas maluwag ako. Sa dilim, iniisip ko ang dating ako. Ang babaeng kayang umakyat ng hagdan ng mabilis para puntahan ang umiyak na sanggol. Ang babaeng kayang tumayo sa kusina ng ilang oras para magluto ng hapunan ng hindi iniisip ang sariling mapaa. Tahimik kong ipinagluluksa ang babaeng iyon. Hindi ko pa alam kung paano siya ililibing. Hindi ko rin alam na ang lupang pinipilit kong tayuan ay malapit ng hilahin mula sa ilalim ko. Nangyari iyon 1 linggo gabi. 4 na buwan matapos ang aksidente. Tandang-tanda ko iyon dahil katatapos lang ng 3 kaarawan ni Yumi. May maliit kaming cake sa hapon. Sa loob ng ilang oras, halos normal ulit ang bahay. Pagkatapos, dumating si Doña Esperanza ng walang pasabi, gaya nga lagi niyang ginagawa. Hiniling niyang makausap si Gabriel sa kusina. Hindi ko dapat marinig ang pag-usap nila. Pero ang wheelchair ay may gulong. Hindi ito laging maingay gaya ng yapaang paa. Nakausat ako palapit sa pintuan ng kusina. At narinig ko ang tiningang biyenan ko. Mahina, matalim. Sinasabi niya sa anak niya na bata pa siya. Na maganda ang trabaho niya. Na may kinabukasan pa siya. Na hindi niya dapat gugulin ang susunod na 30 taon sa pagtula na wheelchair para sa babaeng baka hindi na kailanman makatulong sa pamilya. Ginamit niya ang salitang pasanin.
Hindi minsan lang, paulit-ulit. Naupo ako sa pasilyo. Nagyalo ang dibdib ko. Nahintay akong ipagtanggol akong asawa ko. Nahintay akong sabihin niyang asawa niya pa rin ako. Na ako ang inangang, apat niyang anak. Na ang sa hirap at ginhawa ay may kahulugan noong sinabi na Mikilan sa harap ng altar. Pero ang narinig ko ay katahimikan. Mahaba, mabigat, nakakahiya. Pagkatapos, narinig ko si Gabriel na mahinang nagsabi na hindi na niya alam ang gagawin. Napakiramdam niya raw ay nakakulong siya. Na mahal niya ang mga anak namin. Pero hindi niya alam kung kaya pa niyang mabuhay ng ganito. Inatras ko ang wheelchair pabalik sa sala bago nila malaman na narinig ko ang lahat. Umupo ako sa harap ng natirang birthday cake ni Yumi. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ng malinaw. Tapos na ang kasal ko. Hindi sa papel, hindi pa sa korte, pero tapos na. Natapos iyon sa kusina. Sama salitang sinabi tungkol sa akin, hindi sa akin. Ang sumunod ay papeles na lang ng pagtatapos na iyon, kahit binalutan nila sa ibang pangalan. Eksaktong 1 linggo pagkatapos nun, dumating ang huling usapan. Dumating si Doña Esperanza kasama ang kapatid ni Gabriel na si Teresa, parang kailangan niyang saksi o kakampi. Umupo siya sa harap ko sa sala. Ako naman, nakasandal sa mga saklay. Kakaunti pa lang ang kaya kong lakarin nun, pero malaking tagumpay na iyon para sa akin. Ilang araw pa lang mula nang makalipat ako mula wheelchair tungo sa maikling paglalakad gamit ang saklay. Ipinagmamalaki ko iyon, pero walang sinuman sa silid na iyon ang pumansin. Marisa, sabi ni Doña Esperanza habang nakapatong ng mayos ang 2 kamay sa kandungan. Para siyang nasa board meeting, hindi parang binabaklas niya ang isang pamilya. Kailangan nating pag-usapan kung ano ang makakabuti sa lahat. Sinabi niya iyon sa harap ng 4 kong anak, si Miguel, nakatayo malapit sa akin na parang tagapagtanggol. Si Anton, litong-lito. Si Liana, umiyak na kahit wala pang nakpapaliwanag. At si Yumi, masyadong bata para maintindihan, pero ramdam ang tensyon kaya naksimula na ring humikbi. Sinabi ni Doña Esperanza na naging kahihiyan ako sa pangalan ng pamilya nila. Na ang babaeng hindi makatayo sa sariling mapa ay wala raw karapatang humarang sa kinabukasan ng anak niya, na dapat kong isipin kung ano ang patas para kay Gabriel. Na ibinigay naman daw niya sa akin ang lahat. At baka raw panahon na para tumira muna ako sa ibang lugar habang inaayos ko ang buhay ko. Tumingin ako kay Gabriel. Ibinigay ko sa kaniya ang bawat pagkakataon sa sandaling iyon. Kahit isang salita lang. Kahit isang pagtutol. Kahit sabihin lang niya na asawa niya ako. Na ina ako nga anak niya. Na bahay ko rin ito. Kahit paano. Sa moral at sa batas ng pamilya. Pero nakatingin siya sa sahig. Wala siyang sinabi. Ang katahimikan niya ang pinakamalakas na tunok na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi ako sumiga. Hindi ako nakmakaawa. May isang bahagi sa akin, isang tahimik na dignidad na hindi ko alam na mayroon pa ako, ang tumangging hayaang makita nila akong gumuho sa salang iyon. Sabi ko lang, naintindihan ko. Pagkatapos, tinawag ko ang maanak ko. Sinabi kong tulungan nila akong mag-impake. Isinilit ko sa isang malaking duffel bag ang madamit ko at damit ng mabata. Kinuha ko ang kaya kong makuhang dokumento. Birth certificate ng mga bata mula sa Philippine Statistics Authority. Marriage certificate. Identification cards ko. Medical records ko. Kaunting parang naitabi ko bago pa ang aksidente. At wala ng iba, hindi ko kinuha ang malitrato. Hindi ko kinuha ang maalaala. Hindi ko kinuha ang kahit anong bagay na pwedeng magbigay sa kanilang ang dahilan para sabihing may kinuha akong hindi akin. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Yumi. Si Anton ang nagdalang maliit na bag ngamit ng mga bata. Si Liana, nakahawak sa manggas ko habang tahimik na dumadaloy ang luha sa mukha niya. Napakabata niya para intindihin kung bakit ginagawa itong lola niya. Pero sapat ang edad niya para malaman na mali ito. Sumandal ako sa 2 saklay. Huminga ako ng malalim. At lumabas akong gabahay na iyong gamit ang sarili kong lakas. Sa harap ng babaeng kakapahiya lang sa akin sa mata ng mga anak ko. At sa harap ng asawang hinayaan niya itong mangyari. Walang pumigil sa amin. Walang nagalok na ihatid kami.
Nagbook akong taksi mula sa kanto dahil ayokong makita nga anak ko na magmamakaawa pa ang nanay nila sa mga taong iyon. Umupo kami sa bangketa ng halos 20 minuto. Malamig ang hangin ng Oktubre. 4 na bata. Isang inang may kapansanan. At 2 bek na lamang ang dala naming buhay. Gusto kong maging tapat. Hindi ko alam kung saan kami pupunta nung gabing iyon. Ang alam ko lang, hindi ako pwedeng manatili sa bahay na iyon kung saan ipinaramdam sa akin sa harap ng sarili kong nga anak na isa akong kahihiyan. Natutunan ko noong gabing iyon na kung minsan, dignidad na lang ang natitira sa iyo. At higit ang halaga nito kaysa sa kahit anong bubong. Wala na ang mga magulang ko. Wala akong ibang malapitan kundi ang kuya kong si Dennis. Nakatira siya nun sa isang inupahang apartment sa Pasig kasama ang girlfriend niya. Tinawagan ko siya mula sa taxi. Nagulat ako dahil steady ang boses ko. Tinanong ko kung pwede kaming manatiling nye megabata sa kanya kahit pansamantala. Kahit hanggang makaisip lang akong susunod na hakbang. Pumayak siya. Pero narinig ko agad ang pag-aalinlangan sa boses niya. Hindi kami naging malapit ni Dennis. Sa tingin ko, dala pa rin niya ang samang loop na mas marami raw na gastos ang mamagulang namin sa pag-aaral ko kaysa sa kanya. Sa paglipas ng taon, ang sama ng loop na iyon ay naging malamig na pakikitungo. Magalang, pero walang init. Pero dugo ko siya. At sa sandaling iyon, wala na akong ibang mapuntahan. Tumira kami kay Dennis ng eksaktong 1 linggo. Malit ang apartment niya. 2 kwarto lang. At biglang kailangan nitong makasya ang 6 na tao. Sa ikalawang araw pa lang, ramdam na ramdam ko na ang inis ng girlfriend niya. Napapabuntong hininga siya sa ingay ng mga bata. Nainis siya sa mga saklay ko na nakasandal sa pader. Mahigit 1 beses niyang sinabi na hindi raw siya pumayak na gawing shelter ang bahay nila. Pagsapit ng 7 araw, pinaupo ako ni Dennis. Kitang-kita ko na pinakpraktisan niya ang sasabihin niya. Sabi niya, hindi raw ito gumagana. Nahihirapan daw ang girlfriend niya. May sarili rin daw siyang buhay. Pasensya na raw, pero kailangan ko raw maganap ngang ibang matutuluyan para sa aming ang bata. Tahimik kong tinanong kung naiintindihan ba niya na wala kaming ibang mapupuntahan. Nawala na ang pamiyang nagpalaki sa amin. At ang pamilyang pinakasalan ko ay itinapon na rin kami. Umiwas siya ng tingin, sabi niya. Sigurado raw siyang may paraan ako. Gaya ngang lagi kong ginagawa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang salitang may paraan ka ay madalas palang magalang na paraan ng ibang tao para hugasan ang kamay nila sa problema mo. Tiningnan ko ang sarili kong kuya, ang natitira kong kadugo sa mundo. At sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, naintindihan ko na ang mga taong dapat sanay kumalinga sa akin ay nagpasyang masyado akong mabigat dalhin. Hindi rin ako nakipagtalo sa kaniya. Natutunan ko na noon na walang nagbabago sa pagmamakaawa. Inimpake ko ulit ang 2 bag namin. Ihinatid kami ni Dennis ng tahimik sa isang bahay kanlungan na nahanap niya sa internet. Iniwan niya kami sa may gate. Ang pangalan ng lugar ay Bahay Kanlungan ni Maria. Maliit itong pasilidad para sa mga babae at batang walang mapuntahan. Hindi ko sasabihing madali ang magabuang iyon. Dahil hindi. Isang kuwaro ang pinaksaluhan namin, may pungpis a many piece na kutson. Kumakain kami ayon sa ischedule kasama ang iba pang pamiyang naghahanap din ng pansamantalang kaligtasan. At mabilis kong natutunan ang pagiging solongina na may kapansanan at may 4 na anak. Ay halos ginagawa kong invisible sa trabaho, nag-apply ako kung saan ko kaya, sa tulong ng shelter van, o gamit ang saklay ko. Sa mga maliit na tindahan, tinitingnan pa lang nila ang mga saklay ko, sinasabi na agad na nakuha na raw ang posisyon. Sa opisina, gusto nilang taong mabilis makalipat-lipat sa iba't ibang departamento. Sa karinderya at restoran, kailangan daw nga staff na kayang tumayo ng 8 oras. Paulit-ulit kong narinig ang parehong paktanggi. Magalang ang salita. Pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi nila inisip na kaya kong makipagsabayan. Sa gabi, kapag tulok na ang mabata sa makama sa paligid ko, upo ako sa harap ng lumang laptop na hiniram ko sa shelter. Naghahanap akong kahit ano. Kahit anong trabaho na hindi kailangan tumayo sa counter. Kahit anong trabaho na hindi kailangan maglakat ng mabilis sa bodega.
Doon ko unang nakita ang freelance writing. Maliit na trabaho, halos walang bayad. Product description para sa online store. ₱100 kada piraso. Tinanggap ko lahat ng kaya kong tanggapin. Tinuruan ko ang sarili ko basic graphic design gamit ang libreng tutorial sa internet habang nasa supervised daycare na shelter ang megabata. Madalas akong gising hanggang alas 2 o alas 3 ngang madaling araw. Nag-aral ako ngang kakasanayang hindi ko kailanman nakaroon ng panahon matutunan noong asawa pa lang akong isang tao. Si Miguel, kahit 10 at 11 taong gulang pa lang nun, naging parang pangalawang commander ko. Tinutulungan niya sina Anton at Liana sa schoolwork na dala nila mula sa public school. Tinutulungan niya akong paliguan si Yumi. Hindi siya nagreklamo. Kahit nakikita ko ang pagod sa batang mukha niya. Samgagabing kami na lang dalawa ang gising, mahina kong ipinapangako sa kanya na hindi ito ang magiging buhay namin habang panahon. Hindi ko pa alam nun kung kaya kong tuparin ang pangakong iyon. Pero sinabi ko pa rin, kailangan niya iyong marinig, at kailangan ko ring maniwala. May mga gabi noong unang tag-ulan namin sa shelter na mas malamig pa kaysa dati ang pakiramdam ng mundo. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil wala kang katiyakan. Umupo ako sa tabing maliit na binta ng kuwarto. Tinitingnan ko ang ilaw sa labas. Iniisip ko kung naging masyado ba akong mapakmataas. Kung masyado ba akong mabilis umalis imbes na manatili at ipaglaban ang bahay na naging tahanan ng maanak ko sa mahabang panahon. Tapos maalala ko ang tinig ni Doña Esperanza. Kahihiyan daw ako sa pamilya nila. At ang katahimikan ni Gabriel ang sagot niya. Doon nawawala ang pagdududa. At may ibang uringan. Katiyakan ang pumapalit. Hindi pride ang nakdala sa amin sa bangketa. Kalupitan nila iyon. Tumanggi lang akong hayaang iyon ang maging huling kabanata. Ang direktor ng shelter ay si Ate Gina. Matatak siyang babae. Marami na siyang nakitang ina at anak na dumaan sa pintong lugar na iyon. Isang gabi, napansin niyang lagi akong nakayuko sa laptop imbes na manood ng telebisyon sa common area. Umupo siya sa tapat ko. Tinanong niya kung ano raw ba ang binubuo ko. Nahihiya kong sinabi na hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, ayaw kong ubusin ang buhay ko sa pag-apply sa mga trabahong tinatanggihan na ako bago ko pamatapos sabihin na gumagamit ako ng saklay. May sinabi siya sa akin na hindi ko kailanman nakalimutan. Marisa, sabi niya, patuloy kang tatanggihan ng mundo hanggang bumuo ka ng isang bagay na hindi na nito kayang tanggihan. Hindi ko pa lubos naintindihan ang bigat ng masalitang iyon noong gabing iyon, pero hindi ko nakalimutan. Ang pera ang pinakamabigat na alalahanin noong maunang buwan. ₱100 para sa isang product description. Ibig sabihin, kailangan kong magsulat ng halos 30 piraso para lang may pambilingang diaper at gamit sa eskwela sa loob ng isang linggo. Maraming beses akong lumaktaw ng pakain. Sinasabi ko sa mga bata na kumain na ako para lang masigurong busog sila. Si Yumi, salamat sa Diyos, masyado pang bata para maalala ang karamihan nun. Pero hindi ko siya kailanman pinatulok ng gutom. Iyon ang batas ko sa sarili ko. Kahit gaano kanipis ang buhay namin, hindi pwedeng magutom ang bunso ko. Unti-unting lumaki ang freelance work. Parang maliit na apoy na inalagaan araw-araw. Pagkalipas ng 1 taon, mayroon na akong maliit pero steady na listahan ng clients. Mga negosyong kailangan ng website content, product descriptions, at kalaunan, marketing copy. Natuto akong makipag-usap tungkol sa bayad. Hindi na ako basta tumatanggap ng kung ano lang ang ibibigay. Natuto akong ipakilala ang sarili ko hindi bilang babaeng may kapansanan na naghahanap ng awa, kundi bilang profesional na nahahatid ng mayos na trabaho sa tamang oras. Pagkatapos ng 14 na buwan, nakaalis kami sa shelter. Lumipat kami sa maliit na apartment na may 2 kwarto sa Caloocan. Masikip, luma ang pintura. May tumutulong gripo sa kusina. Pero amin iyon. Hindi dahil pag-aari namin, kundi dahil walang biyenang pwedeng dumating at sabihing umalis kami. Nayak ako noong unang gabing natulog kami roon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Maliit iyon. May gasgas, may sira. Pero walang pwedeng maktaboy sa amin. Lumipas ang mataon na parang blur.
Ganun yata ka pa masyado kang abala sa pag-survive para mapansin ang oras. Mula sa malit na apartment, nakabuo ako ng content agency. Sa loob ng 3 taon, nakakuha ako ng 2 freelance writers na tumutulong sa dumaraming clients. May mga pakada pa rin. Mga bagay na bihira kong ikuwento. May kliyent na biglang nawala at hindi nagbayad ng 2 buwang trabaho. May landlord na muntik na kaming paalisin nang hindi agad pumasok ang bayad sa project at nauna ang due date ng renta. May panahon na nakasakit ako ng halos 3 linggo. Naubos ang malit na ipon na pinahirapan kong bawin. Pero sa bawat pagkakataon, inulit ko sa sarili ko ang sinabi ko kay Miguel sa shelter. Hindi ito ang buhay namin habang panahon. At kahit papaano, nakakabangon kami. Si Liana ay nagsimulang magningning sa eskwela. Natuklasan niya ang galing niya sa matematika. Isang araw, nasa parent-teacher conference ako. May tungkot pa akong gamit nun. Sinabi ngang teacher niya na isa si Liana sa pinakamatalinong estudyante sa buong paaralan. Kailangan kong lumabas sa hallway. Ayokong makita ng anak ko na umiyak ako. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi iyon luhang sakit. Luha iyon ng pagmamalaki. Si Anton naman ay naging tahimik pero matatak. Nahilig siya sa paggawa at pagkukumpuni. Kung may masira sa apartment, inaayos niya bago ko pamapansin. Parang ginawa niyang personal na tungkulin na siguraduhing walang bagay sa bahay namin ang mapapabayaan. Si Miguel, na maagang napilitang magdala ng bigat, unti-unting natutong maging binata ulit. Pero hindi niya lubos na binitiwan ang pagiging protektibo. Hanggang ngayon, dala niya ang ugaling tinitiknan ang kandado ng 2 beses bago matulog. Si Yumi naman, na napakabata pa para maalala ang unanaming pagbagsak, lumaki na ang tingin sa isang matatah na nanay na minsang gumagamit ng tungkot ay normal lang. At wala na yatang hihigit pa sa pasasalamat ko sa inosensya niyang iyon. Kasabay ngang paglago ang negosyo ang pagaling ng katawan ko. Ipinagpatuloy ko ang therapy hanggat kaya ng budget. Hindi buwan ang binilang. Taon. Dahan-dahan, bumalik ang karamihan sa galaw ko. Pagsapit ng 5 taon, kaya ko nang maglakad ng maikling distansya ng walang saklay. May naiwan pa ring bahagyang pilay. Munting marka sa katawan kong gabing nagbago ang lahat. Pero tumigil ako sa pagtingin dito bilang tanda ngang nawala sa akin. Sinimulan kong tingnan ito bilang ebidensya ng lampasan ko. Pagsapit na 6 na taon, lumaki na ang agency ko. Hindi ko na kailangang tumanggap ng maliliit na freelance jobs araw-araw. May maliit na team na ako. May corporate clients na nagbabayad ng mayos at regular. Pero kahit lumalaki ang kita, simple pa rin kami mamuhay. Nagtatabi ako ngang bawat pisong kaya kong itabi. Dahil may isa akong layunin na hindi ko kailanman kinalimutan. Sariling bahay. Bahay na nakapangalan sa akin. Bahay na hindi na kailanman magagamit ng kahit sino para tabuyan ako at ang mga anak ko. Sa 7 taon, nabili ko ang bahay na iyon. Hindi mansyon, hindi marangya. Isang mayos na bahay sa tahimik na neighborhood sa Antipolo. May maliit na bakuran. May maliwanag na sala. May kwarto ang mabata. At ang titulo, nakapangalan sa akin. Binili ko iyon gamit ang prangkinita ng sariling isip, sariling kamay, sariling puyat, at sariling lakas. Matapos akong hayang bumaksak nga taong dapat sana'y sasalo sa akin. Natatandaan ko ang araw na nakuha namin ang susi. Nakatayo ako sa gitna ng walang lamang sala. Nasa paligid ko ang 4 kong anak. Ngayon ay mga teenager na at halos teenager na. May isang bagay na tahimik na bumalik sa dibdib ko. Isang pakiramdam na matagal kong hindi naramdaman mula bago ang aksidente. Kaligtasan, bandang 3 taon matapos naming umalis sa shelter, nagsampa ako ng legal separation labang kay Gabriel. Hindi ako lumaban para sa bahay na iniwan namin. Hindi ako huminging suporta para sa sarili ko. Ang hiniling ko lang ay kung ano ang nararapat para sa mabata. Child support, custody arrangement, at malinaw na kasunduan sa korte na hindi sila gagamitin bilang sandata laban sa akin. Ginawa ko iyon ng tahimik, maayos, sa tulong na abogado mula sa legal aid ng family court. Walang eskandalo, walang drama. Hindi gaya ngang marahil inaasahan ni Doña Esperanza sa babaeng minsan niyang tinawag na hindi karapat-dapat sa apelyido nila. Hindi na lumaban si Gabriel.
Pumirma siya, at nang hawak ko na ang final court papers, hindi lungkot ang naramdaman ko. Katahimikan, parang isang pintong matagal nang nakabukas sa sirang bisagra ang sa wakas ay naisara ng buo. Ang kasal namin ay matagal, nang patay bago pa naging opisyal ang paghihiwalay. Namatay iyon noong gabing narinig ko ang katahimikan niya sa kusina. Hindi ko sinabi sa mga anak ko ang lahat tungkol sa ama nila noong taong iyon. Hinayaan kong manatili ang anumang malumanay na alaala na mayroon pa sila sa kaniya. Hindi ko siya siniraan sa harap nila, kahit madali sanang gawin. Gusto kong sila mismo ang makaintindi sa kaniya habang lumalaki. Hindi ko gustong ipamana sa kanila ang galit ko. Sa tingin ko, isa iyon sa pinakamahirap na disiplinang ginawa ko. Pigilan ang sarili kong magsalita ngang mabagay na may karapatan naman akong sabihin. Para sa 4 na batang karapat, dapat makarating sa sariling konklusyon sa sarili nilang panahon. Sa paglipas ng taon, may naririnig ako mula sa mga dating kakilala. Nag-asawa ulit si Gabriel, makalipas ang halos 2 taon. Mas bata sa akin ang babae. At sabi nila, aprobado agad ni Doña Esperanza. Nang marinig ko iyon, wala akong naramdaman. Iyon ang mas nagulat sa akin. Akala ko may galit, may kirot, may kaunting inggit. Pero wala. Tanging tahimik na ginhawa ang isang babaeng matagal nang nakalampas sa pangangailangan ng approval nila. Ang nalaman ko kalaunan, at sinasabi ko ito hindi para manakit kundi dahil bahagi ito ng kwento. Hindi naging bagong simula ang ikalawang pagsasama ni Gabriel gaya ngang inaasahan niya. Kumakalat pa rin ang balita kahit lumipas ang taon, lalo na sa mga bilog ng dating makakakilala. Iniwan din daw siyang pangalawa niyang asawa makalipas ang 4 na taon. Pagod na raw sa lalaking laging nagrereklamo at kaunti ang ibinibigay. Iyon ding malamig na katahimikan na minsan kong napakamalang pag-ibig bago ko naintindihan kung ano talaga iyon. Hindi nagtagal matapos ang pangalawang paghihiwalay niya. Nakasakit ng malubha si Gabriel. Kailangan niya ngang matagalang gamutan. Kailangan niyang regular na terapi. Kailangan niyang alaga. At ang pinakamapait sa lahat, unti-unting naubos ang parang akala nun ng pamilya niya ay sapat para bilhin ang respetong lahat. Si Doña Esperanza, na matanda na rin at unti-unti nang umaasa sa anak niya, bigla namang napilitang siya ang mag-alaga sa kaniya. Ang mismong, hirap na minsan niyang itinuring na sobrang bigat para pasanin ako, ngayon ay nasa loop ng sarili niyang bahay. Akala ko doon na nagtatapos ang kwento. Akala ko sapat na iyon. Nang buhay mismo ang sumagot para sa akin. Pero may isang huling araw na dumating. Isang araw na hindi ko hinanap. Isang araw na kusa silang lumapit sa pintuan ng buhay na itinayo ko nang wala sila. Noon ay 41 taong gulang na ako. May sarili na akong opisina sa Ortigas. Hindi malaki, pero maayos. Malinis ang glass doors. May malit na reception area. May conference room. May 6 na taong nagtatrabaho sa ilalim ng agency ko. At sa dingding, nakasabit ang frame business permit, tax registration at ilang certificates mula sa mga corporate clients na minsang akala ko imposibleng makuha. Tanghali noon. Katatapos lang ng meeting ko sa isang bagong client nang pumasok ang assistant ko sa conference room. Maingat ang mukha niya. Sabi niya, "Ma'am Marisa, may naghahanap po sa inyo sa labas." Sabi niya, "Personal do." Tinanong ko kung sino. Nakalinlangan siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan. Doña Esperanza Reyes po. Saglit akong natahimik. Hindi dahil natakot ako, hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil may mapangalan palang kapag narinig mo ulit matapos ang maraming taon, parang may lumang pinto sa dibdib mo na biglang kumakalampag. Hindi bumukas. Kumalampak lang. Tumayo ako. Inayos ko ang place ko. Kinuha ko ang tungkot na bihira ko nalang gamitin, hindi dahil kailangan ko papalagi, kundi dahil minsan mas komportable akong mayroon nito kapag mahaba ang lakaran. Pagdating ko sa reception area, nakita ko siya, si Doña Esperanza. Mas maliit na siya kaysa sa alaala ko. Mas payat, mas kulubot. Wala na ang dating tindik na parang pag-ari niya ang bawat silit na pinapasok niya. Nakatayo siya sa tabing upuan, hawak ang lumang handbag. Suot ang damit na minsan ay mukhang mamahalin,
pero ngayon ay pagod na sa tahi at tela. Sa tabi niya, nakaupo si Gabriel. Nasa wheelchair. Maputla, payat, tahimik. Ang lalaking minsang hindi makatingin sa akin noong kailangan kong marinig ang isang salita mula sa kanya, ngayon ay hindi rin makatingin sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang nakasandal. Hindi ako ang walang tahanan. Hindi ako ang naghihintay ng awa. Ako ang may opisina. Ako ang may pangalan sa pinto. Ako ang may upuang pwede kong ialok o hindi ialok. Nang makita ako ni Doña Esperanza, nang ginigang labi niya, Marisa, sabi niya, hindi na iha, hindi na malamig na ikaw, hindi na boses nutos. Pangalan ko, buong pangalan ko sa bibig niya, na parang ngayon lang niya naalala na tao ako, hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko muna siya, tiningnan ko si Gabriel, tiningnan ko ang wheelchair. May kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ito katulad ng katahimikan ni Gabriel noon sa kusina. Ang katahimikang iyon ay duwak. Ito naman ay katahimikan ng isang taong wala ng kailangang patunayan. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Napapikit si Doña Esperanza. Huminga siya ng malalim. May sakit si Gabriel, sabi niya. Alam ko na yon. Hindi ko lang sinabi. Kailangan niyang gamutan. May mga bayarin. May mga gamot na hindi na namin kayang bilhin buwan-buwan. Tumigil siya. Parang hirap na hirap lunukin ang masalitang susunod. Sinubukan kong ibenta ang bahay sa Fairview, sabi niya. Pero may utang na pala si Gabriel na nakasanglaron. May atraso sa bangko. May mga sulat na dumating. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang bahay sa Fairview. Ang bahay na minsang ginamit nila para iparamdam sa akin na wala akong lugar. Ang bahay na minsang akala nila ay patunay ngang halaga nila. Ngayon, problemang dala nila sa opisina ko. Hindi ako nagsalita. Si Gabriel ang unang tumingin sa akin. Mahina ang boses niya. Marisa. Sabi niya. Pasensya na. Dalawang salita. Dalawang salitang hinintay ko nun sa bangketa. Dalawang salitang hinintay ko sa shelter. Dalawang salitang hinintay ko habang nagsusulat akong product descriptions hanggang alas 3 ng umaga. Dumating sila. Pero uli na. Hindi dahil wala ng halaga ang pahingi ng tawad, kundi dahil hindi na iyon susi sa anumang pintuan sa buhay ko. Pasensya na sa alin. Mahinahon kong tanong. Napatigil siya. Parang hindi niya inasahan na kailangan niyang maging tiyak. Sa lahat, sabi niya. Umiling ako ng bahagya. Hindi sapat ang lahat, Gabriel. Bumigat ang mukha niya. Tinapik ni Doña Esperanza ang balikat niya na parang siya ang dapat aliwin. Noon, nagsalita siya. Marisa, alam kong marami kaming pakukulang. Pero pamilya pa rin tayo. Kayo pa rin ang inang maapo ko. Si Gabriel ang amang maanak mo. Tahimik akong tumingin sa kaniya. Noong una, may kirot. Pero napalitan iyon ng linaw. Pamilya, ulit ko. Hindi ako sumiga. Hindi ko kailangan. Nasaan ang pamilya noong pinaalis ninyo ako sa bahay habang halos hindi pa ako makatayo? Namula ang mga mata niya. Nasaan ang pamilya noong nakaupo kami sa bangketang apat kong anak? May 2 beklang naghihintayng taksi. Walang sumagot. Nasaan ang pamilya noong tinawag ninyo akong kahihiyan sa harap ng mga anak ko? Napayuko si Gabriel. Nasaan ang pamilya noong pinili mong manahimik? Hindi ko kinailangang itaas ang boses ko. Bawat salita ay sapat na bigat. Tumingin si Gabriel sa sahig. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan niya ay hindi nananakit sa akin dahil wala na akong hinihinging kahit ano mula rito. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, sinabi ko ang totoo. Hindi ako magbabayad ng utang ninyo. Napatingin sa akin si Doña Esperanza. Parang may isang bahagi sa kaniya na hindi pa rin makapaniwalang kaya ko siyang tanggihan. Hindi ko bibilhin ang bahay sa Fairview. Mas lalong nanigas ang mukha niya. Hindi ko ililigtas ang ari-ariang ginamit ninyo nun para ipamukha sa akin na wala akong halaga. Tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung dahil sa pagsisisi, o takot, o dahil sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang utusan ang taong nasa harap niya. Pero hindi ako naging malupit. Hindi ako naging katulad nila. Tinawag ko ang assistant ko. Pinakuha ko ang kontak ng isang public hospital social service office.
isang charity medical foundation, at isang legal aid group na tumutulong sa mga pasyenteng may problema sa bayarin at property documents. Ipinasulat ko sa papel ang mga pangalan, numero, at address. Inabot ko iyong kay Doña Esperanza. Iyan ang kaya kong kibigay, sabi ko. Impormasyon, direksyon, hindi pera, hindi bahay, hindi pagbabalik. Tiningnan ako ni Gabriel. May luha sa mga mata niya. Marissa, kahit minsan ba, mapapatawad mo ako. Matagal akong natahimik. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil gusto kong mahintapat. Pinatawad na kita sa paraan na kailangan ko para makatulog ng payapa, sabi ko. Pero hindi ibig sabihin nun may lugar ka pa sa buhay ko. Napapikit siya. Ang mga anak natin? Tanong niya. Malalaki na sila, sabi ko. Sila ang magpapasya kung ano ang gusto nilang relasyon sa iyo. Hindi ko sila pipigilan, pero hindi ko rin sila pipilitin. Tumango siya. Mabagal. Mabigat. Parang ngayon lang niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga taong umalis hindi dahil galit pa sila, kundi dahil tapos na sila. Tumalikot na sana ako nang magsalita si Doña Esperanza. Akala ko nun, sabi niya, halos pabulong, mahina ka. Huminto ako. Hindi ako lumingon agad. Akala ko kapag hindi ka na makalakat, wala ka ng silbi. Narinig ko ang panginginig sa boses niya, pero ikaw pala ang pinakamatibay sa ating lahat. Noon ako lumingon. Tiningnan ko ang babaeng minsang sinira ako sa harap ng anak ko. At sa unang pakakataon, hindi ko siya nakita bilang halimaw. Nakita ko siya bilang matandang babae na huli ng natutong aral na matagal ko nang pinagbuwisan. Hindi mo kailangang sabihin iyan para sa akin. Sabi ko, alam ko na. Tahimik siyang umiyak, pero hindi ko napasan ang luha niya. Hindi ko na trabaho ang iligtas ang mataong itinapon ako noong ako ang nangangailangan. Lumabas silang opisina ko ng mabagal. Si Doña Esperanza ang nakatutulak sa wheelchair ni Gabriel. Eksaktong larawan ng buhay na minsan niyang sinabi na hindi dapat pasanin ng anak niya. Nakatayo ako sa glass door habang papalayo sila. Walang tagumpay na maingay. Walang siga. Walang eksenang kailangang panorin ng maraming tao. Pero sa loob ko, may isang bilog na nagsara. Hindi ako nahiganti. Hindi ko sila winasak. Hindi ko sila pinahiya sa harap ngang iba gaya ngang ginawa nila sa akin. Hinayaan ko lang silang makita ang buhay na itinayo ko matapos nilang sabihing wala na akong silbi. At kung may mas matinding sagot pa sa lahat ng insulto nila, hindi ko alam kung ano iyon. Pag-uwi ko ng gabing iyon sa bahay ko sa Antipolo, sinalubong ako ni Yumi sa kusina. Dalagita na siya. May hawak na mungan saa. Sabi niya, "Ma, okay ka lang?" Tiningnan ko siya. Ang batang minsang binuhat ni Miguel palabas ng bahay habang umiyak. Ang batang minsang natulog sa bungbet sa shelter. Ang batang hindi ko hinayaang matulog ng gutom kahit ako ang hindi kumakain. Ngumiti ako. Oh, sabi ko. Okay na okay ako. Sa sala, nakita ko si Miguel na nag-aral ng engineering notes. Si Anton, may kinukumpuning maliit na cabinet. Si Liana, nakayuko sa math reviewer. At si Yumi, nakatingin sa akin na parang normal lang na makauwi ang nanay niya sa bahay na siya mismo ang bumili. Doon ko naintindihan, ito ang tunay na panalo. Hindi ang makita silang bumaksak, kundi ang makita kaming nakatayo. Hindi dahil may sumalo sa amin, kundi dahil natutunan naming tumayo kahit wala. Ngayon, 41 taong gulang na ako. May negosyo akong nagbibigay ng trabaho sa 6 na tao. May sarili akong bahay na bayat na at nakapangalan sa akin. Naglalakad, ako na may halos hindi napapansing pilay. Mapapansin lang iyon ng taong talagang nakahanap. Ang maanak ko ay mayos. Si Miguel ay nag-aral ang engineering. Si Anton ay nagsasanay sa furniture making, isang trabahong ipinagmamalaki niya. Si Liana ay papunta na sa scholarship sa matematika. At si Yumi, ngayon ay dalagita na. Hindi pa rin lubos na naunawaan kung gaano kami kalapit nun sa pagkawalang lahat. At hanggat kaya ko, pananatilihin ko siyang malayo sa bigat ng alaalang iyon. Madalas kong naisip ang gabing nakaupo kami sa bangketa. 4 na bata, isang babaeng may saklay, naghihintay ng taksi sa malamig na gabi. Noong sandaling iyon, sigurado akong nawala na sa amin ang lahat.
Pero ngayon, sa dami ngang taon na pagitan ko at ngang gabing iyon, naiintindihan ko na hindi pala nawala sa amin ang lahat. Nawala lang sa amin ang mataong hindi naman talaga humahawak sa amin mula umpisa. Bumuo akong buhay gamit ang sarili kong kamay matapos akong ituring na disposable na mga taong tumawak sa sarili nilang pamilya. Hindi na ako bitter. Hindi na talaga. Sigurado lang ako. Mas sigurado kaysa kailanman. Hindi ko kailangan ang pahintulot ng kahit sino para maging karapat-dapat sa pagmamahal, sa respeto, at sa tahanan. Kaya iwan ko sa iyo ito. Kung ang mataong dapat sanay pinakamahigpit na hahawak sa iyo ang unang bumitaw nung bumaksak ka, ano ang sinasabi niyon tungkol sa lakas na nasa loop mo na hindi nila kailanman napansin?